What's up mga kautoy? Yan, panibagong araw, panibagong ulan, panibagong vlog tayo. At medyo kagabi pa umuulan, kahapon pa na nga ng hapon. Yan. At hanggang ngayon ay maulan pa rin dito sa amin. Hindi ko alam kung may bagyong paparating o may bagyo na bang nakarating. Yan. Pero ngayon, for today's vlog is bago mag-umpisa ang ating vlog is nagpapasalamat tayo kay Papa God kasi binigyan naman tayo ng panibagong lakas, panibagong buhay at panibagong biyaya. At syempre, parang ang sakit ng mukha ko mga kautoy. Siyempre ngayong araw na to ay iiwan muna natin si Utoy at gagamitin muna natin si Cherry White. Si Cherry Weird pala, Cherry Weird. Kasi i-road test natin siya. May pupuntahan tayo lugar kung saan maganda ang tanawin at sana doon sa pupuntahan natin is walang ulan. Pero bago yan, pupunta muna kami ng Lipa dahil lang susunduin ko yung kapatid ni Mrs. kasi ngayong araw na to is birthday ng kanyang kapatid. At today is Sunday. Happy Sunday sa inyong lahat. Ayan. Araw ng linggo. Ayan. At si Kabugoy pala is patuloy pa rin siya nag-update sa akin at ngayong oras na to ay pasakay na siya ng barko sa Matnog. Ayan. Magkausap na kami kanina umaga. Siguro makakadalawang tawag na siya pagkagising at saka pagka dating sa Matnog, doon na siya. Abangan nyo yung mga vlog niya, panoodin nyo kasi malaking tulong yun para sa kanya kasi syempre konsumo, syempre magagasolina, konsumo niya, syempre para makabawi man lang siya dun sa mga ano. Kaya sana, at saka yung vlog ko, panoodin nyo na rin. Yan. At ngayon, gagamitin muna natin si Cherry Weird. Oh ha. Pero bago yan, hanapin muna natin susi. Pero ito, ilak na natin kasi iiwanan natin ito iiwan natin. Yan. Ayos. Kaya mapapalaban niya si Cherry Weird. Sana maging okay siya sa kalsada. Let's go. At napaandar na natin si Cherry Weird. At yan syempre larga tayo. At syempre salamat kay Ate Marcela Di Castro. At suotan na naman natin ang kanyang relo. Yan. At ang time check natin is 11 o'clock na ng umaga. Yan. At may sounds man to. Okay na okay. Sana magtuloy-tuloy. Yung clutch ni Cherry Weird is okay na okay naman. Ano? Oh. Ano? Ang ganda ng pumasok ng ano niya. Ng release ng kanyang cambio. Primera, segunda, tercera, kwarta. Atras. May quinta man siya. O, di ba? Ayos. Okay na, nabaling na natin at larga na kami. Yan. Aso maputik. Sana hindi sumayad. Maputik. Yun. Grabe ang putik. Kasi halos kahapon pa umuulan. Update ko na lang kayo mga kautoy. Biyahe muna tayo Lipa. Let's go. Alright mga kautoy, at andito na kami sa may Rosario, Batangas. At dadama tayo sa gasolinahan. Magkarga muna tayo ng gasoline. Yan. Siyempre dito na tayo sa Uno karga. Yun. Alright mga kautoy, at baba muna tayo. Check muna natin ang ating engine. Baka may natagas. Check muna natin. At nagkarga nga muna tayo ng gas. Ayos. Baka may tagas ang ating radiator eh. Okay naman siya. Alright. Tapos shoutout pala kay Nico Pot at saka kay Mayet Zamora. Hindi ko lang kung taga saan sila pero salamat sa pagsuporta.
At magkarga muna tayo. Ang 1K, hello. Ang 1K ay maabot siya ng 20 liters. 20 liters boss. Aba, dami din. 20 liters. First time ko po makakita ng konti na diesel ang nilalagay. Ha? Wala, hindi na tayo makakaalis lalo. Ay, salamat ah. First time na diesel. Meron akong alam, yung kay Tatay Aga, diesel. Yan. Alright. Update ko lang kayo at nandito na tayo sa Antipolo del Sur. Yan. Welcome to Antipolo del Sur. At ang alam ko ay taga rito si Kautol. Yan, shout out kay Kautol sa kapatid ni Brother Louie. Yan. Kasi balak namin magkita pagka bumalik ulit siya galing Kalaka. Balak namin mag-vlog, magkita kami kung saan pwedeng magkita. Yan, andito na ako sa Antipolo del Sur ng Lipa City. At papunta tayong SM. Papunta tayong SM kasi susunduin ko yung hipag ko. At isasama natin sa ating lakad para mapamasyal din siya. Kasi ngayon ay araw ng linggo, walang pasok, wala siyang trabaho. Kaya bali ang ginawa ko is kinausap ko na lang siya na sa Lipa na lang kami magkita. Doon ko na lang siya sunduin kasi medyo malayo-layo pa yung Santo Tomas, Batangas. Yan, at waiting lang natin. Tapos bago tayo lumarga ng tuluyan is dahil ang oras na ay 12:13 na ng tanghali ay tayo ay hahanap muna ng makakainan. Kailangan muna namin kumain ng tanghalian kasi ang almusal namin kanina ay kape at saka tinapay. Kaya ngayon kailangan natin kumain ng kanin para mas lalo tayong healthy at para mas lalo tayong manaba. Kasi medyo nung nakaraan nga is nagkasakit tayo at halos 4 na araw tayo hindi makakain ng ayos dahil lang ang lalamunan ko ay may masakit, talagang makati siya. Tapos yun nga, hindi tayo nakakatulog dahil sa ating ubo. Kaya ngayon is time to para makabawi naman tayo. Kumain tayo na kumain hanggang may makakain. Alright. Alright mga kauto, yan, dito na tayo sa Lipa City mismo, sa bayan ng Lipa. Nandito tayo sa Barangay Sabang, Lipa City. Shoutout sa mga taga rito sa Sabang, Lipa. Medyo traffic lang kasi may kantuhan doon na labas-pasok ang mga sasakyan, pero tingin ko naman sa kabila naman hindi traffic paglampas niya. Yaw. Hindi kita ang bundok ng Makiling, madaming ulap, kapal. Ito no, hindi kita ang bundok ng Makiling. Bundok yan eh. Yeah. Update ko na lang kayo pag nasa SM na tayo. Let's go. Alright mga kautoy, andito na tayo sa SM entrance SM Lipa. Oh. Alright. So parking. Dapat dito tayo sa kabila. May aalis din naman tayo. Bawal yan. Kailangan sumunod ka. Bawal mag-park sa gilid-gilid. Alright. At kakain muna kami. Let's G. Hanap lang ako ng parking. Alright mga kautoy, at hanap muna tayo ng parking. Dito pa rin tayo, nagpapark pa rin. Laging ugaliin nyo sa mga driver dyan, pagka meron kayong ticket ng parking ay huwag nyo pong iiwan sa loob ng sasakyan. Mas maganda yung dalhin nyo para pagka lumabas kayo is meron kayong panghahawakan. Kasi pag nangyari na kasi yun, meron kasi akong kaibigan na yung pinaka card naman yun sa Maynila. Meron siyang card na
iniwan niya sa sasakyan. Eh syempre, 'di ba, ang magdadala doon yung card na sinasalpak yata yun o inaabot sa teller. Pagka naiabot niya yon, wala na, karnap na yung sasakyan mo. Kaya pinakamaganda niyan, wait lang, mag-lock muna tayo ng pinto. Kahit naman luma na ito si Cherry, ingatan pa rin natin yan. Yun nga, mahirap pag ganun, pagka umalis ka tapos naiwan mo yung mga ganung bagay, may tendency mawala yung sasakyan. Kaya yan, sa mga driver dyan, ingat-ingat kayo, kasi ang alam ko, lalo na sa yung mga may-ari mismo na sasakyan na driver, ganun na nangyayari, naiiwan na lang nila yung mga ganung part sa sasakyan. Kaya mas delikado, pwede kayong mawala ng sasakyan. Kaya ngayon, dito na tayo sa SM na kami. SM. Oh, happy holiday. Alright mga kautoy, at nandito na tayo sa ito, Gracias Lechon Belly at iba pa yan, Lechon Belly, oh. Wow. At order tayo ng kanilang platters. One extra rice. Order tayo ng kanilang platter. Hindi ko lang alam kung sabi na good for 4 daw yun. Pwede na yun. Let's go. Yan, oh. Kain na. Alright mga kautoy, at okay na, naka-order na, nabayaran na, hinihintay na lang namin yung order. At shoutout sa akin Ninang. Hey Kanawan. Hi. Walang lagay na face mask. Wala. Ngayon natin siya tatanungin, ano, may boyfriend ka na? Wala ba? Nako po, tagal inip na ako eh. Okay lang yan. Ikaw, payag ka ba magka-boyfriend na Ninang mo? Payag na daw, payag na. Ano, hanap na kita? Hindi na. Alright, waiting lang namin. Siyempre, kaming apat lang ngayon magkakasama. Kasama ko si Mrs. Siyempre si aking anak at saka si Ninang Juliet. Alright. Alright, eto na siya. Eto na. Yan. Kain na. Kain na. Pahinga kami kanin. Hahati. Kain na. Hindi kaunti-kaunti lang. Yun. Yun. Kaya? Ayos. Yan. Platter na siya, platter. Alright, kain na kami. Kain na rin kayo. Yan. Kain na. Hindi mainit. Alright. Sarap na ikinain namin. Ubus? Ubus. Pati pantubos, lahat ubus. Wala man tira. Gutom na gutom. Yan. At abangan nyo, mamamasyal kami ng Ninang. Commercial talaga. Nakapunta ka na ba doon sa pupuntahan natin? Dati, oo. Dati, ako hindi pa eh. Kaso yung bagong gawa, hindi ko pa nakapigil. May bago kasi silang gawa. Ako first time ko lang pupunta doon. Kaya hanapin ko pa. Tayo na yung dalawa. Alright. Salamat sa Lemon Zone. Courtesy by Ninang. Yan, thank you. Ang lasang ano? Lasang double mint. Alright. Ano lasa? Ano lasa utay? Aray, masarap. Sarap yan? Oo. Yan. Ayos. Alright mga kautoy, okay na. At yun nga, tapos na kami kumain. At ngayon pupunta na kami sa aming destinasyon. At medyo malayo-layo pa yun, napakahaba pa ng biyahe. Hindi ko alam kung anong oras kami dating doon. Yan. At ngayon puntahan muna natin si Cherry Weird.
Nasaan na si Cherryword? Cherryword. Baka nawala na si Cherryword. Yan o. Cherryword. Alright. Let's go at pupunta kami Batangas City. Alright mga kautoy, okay na. At biyahe Batangas na tayo. Medyo mahaba-haba ito kaya update ko lang kayo. Let's G. Alright mga kautoy, papasok na tayo ng Star Tollway. Star Toll to Batangas City. Siyang takbuhan ni Cherryword. Parang kondisyon na kondisyon si Cherryword eh. O diba? Lakas pa ng aircon kasi may electric fan. Hello? May electric fan. Malaking bagay yan mga kautoy. Doon sa may mga lumang sasakyan, halimbawa meron kayong mga sasakyan na medyo mahina ang aircon, lagyan nyo ng ganyan. Maniwala kayo sa akin, ang lakas ng hangin sa loob. Malamig din, malamig ang tapo ng hangin. Malaking bagay siya. Anong tawag siya ganyan? Car fan yata tawag yan. Alright, eto na. Entrance. Batangas City, Ibaan. Yo. Alright. So wala man kaming RFID. Kaya no RFID. No RFID. Yan. Oh. Wala pang tao. Hello po, good afternoon. Wala pa pala. Wala ma'am. Opo. Alright. Thank you ma'am. Let's go. Alright mga auto, dito na tayo sa Batangas City exit. Exit na tayo ng Star Tollway. At dito pa rin tayo sa no RFID. Yan. Bayaran natin mula Lipa is 49 pesos. 49 pesos ang bayad. Ayos. Hello po, good afternoon. Alright. Thank you madam. Ayos. Let's go. Alright. At punta tayo sa ating destinasyon. Let's go. Dito naman tayo sa SF City, Batangas. Yan. Dito naman tayo sa SM Batangas City. Ayan ah. SM Batangas. Alright. May idea na kayo kung saan tayo pupunta? Pupunta po tayo sa pinakamataas na lugar dito sa Batangas. Isa sa
tinaguri ang pinakamalaking ano yan, estatwa basta meron sa kanya ano, the biggest ano yata yun, the biggest Mama Mary in the Philippines, parang ganun. Yan. Punta tayo ngayon doon, punta tayo Monte Maria. Yan, first time ko lang makakautay pupunta doon. Nakakapunta na ako doon pero hindi pa ako nakababa. Napadaan lang kami kasi minsan nagpunta na ako Ilihan. Yan, sa barangay Ilihan, Batangas City. Nadadaanan yan pero yung pupunta mismo doon hindi pa ako nakarating. Yan, punta kami doon. At sigurado ako baka madaming ano ngayon, madaming tao doon kasi linggo. Sigurado ang dami. Oh, ambulance. Yan. Kaya let's go. Tuloy-tuloy lang to. Kami na tayo. Ang ganda rito. Dagat na. Ayan na. Pababa na tayo. Oh, yan mga riders oh. Hello. Ayan. At dito tayo sa industrial plant. Ayan ang laki ng industrial na yan. Grabe, ang laki ng ano yan. Yun oh, may barko dun oh, laking barko oh. Aramon. Yun. Oop. Baba. Ayan na. Ayun, laking barko. Laking barko. Halos tabi-tabi lang talaga ng kalsada. Ayun, nakakita ko na statue. Ang estatwa. Lapit-lapit na tayo. Ang kaunti ng hinga. Sana wala tong ulan. You know, ganda na rito. May mga baywalk na dati wala yan. Ginagawa na nila ng daanan. Alright. Pag mga pupunta kayo dito, basta search nyo lang yung Monte Maria. Ayos na yun. Lalabas na yun sa mga Google Map. Alright, update lang at yan, dito tayo sa Sigsag. Paliko-liko. Yan na. Oh my goodness. Paikot tayo ng paikot sa bundok. Ayan na yung bundok oh. Oh. Yan oh. Daming riders. Dami ko nakasalubong ng mga nag-rides. Mga galing dito lahat yun. Tatanong na natin ng malapitan. Ayos, magaling si Cherrybird. Laban, bundok pa to. Ayan na, paakyat na. Hindi ko alam ko hindi pa rin nakarating dito si Idol Japper. Yun. Pumihit na pumihit. Layo pa na iikutan oh. Nag-video ka ganda. Hindi. Ikaw, video ka. Yan. Video ikaw. Port naman yung gasolina. Mountford.
Welcome to Monte Maria. Ayan na siya, oh. Ayan na siya. Sa may entrance. Let's go. Bayad muna tayo. Alright mga kotoy, 20 pesos pala pag may dala kang 4 wheels. Dito tayo sa entrance. One way. Ayan o. O diba? O yun mga parking. Parking entrance. Saan ba tayo? Dito? O sa kabila? Natin dito sa kabila. Ano tayo dito? Alright. Alright mga kautoy. Ano? Andito na kami. Ano ba tayo ng maayos na ano? Parking. Baka pwedeng taas pa. Pinakataas. Ayan o. Oh. Entrance, puro entrance eh oh. Yan. Dati na wala ka. Wala. Ayan. Wala nga. Sa pinakataas tayo. Tapos ito na yung salamin. Yan yung salamin. Oo. Hindi ko lang alam kung pwede na dyang umakyat. Pero ang alam ko hindi pa. Hindi pa naman tapos. Pero pwede na, isa iba pinagdadaanan na nila. Tingnan natin mamaya. Alright, andito na kami kaso hindi ko pa alam kung saan ako paparking. Yan na! Alright. Alright mga kautoy, andito na tayo. Hanap na tayo parking. Parking. Alright mga kautoy, andito na kami. First time ko nakarating dito. Yan. O diba? Ganda rito. Mga kautoy, nung pumunta kami Mindanao, dyan dumadaan yung barko na Tugo. Dito dumadaan yung Tugo eh. Yan o, sa dagat na yan. Kaya pag dumadaan kami, nakikita namin ito. Nung pumunta ako ng Mindanao. Yan o, wow. Ang laki. Hindi masakop ng ano eh, ng GoPro. Sa sobrang laki. Yeah! Yun! Parang ano lang, parang langgam lang ang tao sa itaas niyan. Pwede kayo umakyat dyan? Yan. Pero ngayon, ano muna tayo? Tayo na! Nak! Let's go! Tara! At pag-ano tayo din, sisiri yata sila. Alright. Alright mga kautoy, at kausap natin yung guard. Nagbago pala sila ng ano kasi hindi pa pwedeng tumungtong doon sa walking glass kasi by November pa kasi may bagong ginagawa doon sa baba. Kaya pinagbawalan na nilang makatungtong doon sa walking glass muna. Pero sayang kung makikita natin yung ilalim kasi ang ilalim ng dagat na yan. Yes sir. Sayang. Yun yun yung walking glass. Hindi pwede lapitan doon. Mas malapit. Hanggang doon sa kaso sa ilalim kasi. Makita mo lang dyan sir sa may hagdanan. Kaya nga Sir, sa may hagdanan. sa may hagdanan tapos wala na ano. Sayang Yun Sa eh. November, mga first week yata ng November. Okay. Okay na, ayos na. Nararas naman siya. Isang buwan na lang talaga. Konting-konti na lang, isang buwan na lang yan. Sa mga pupunta dito, by November, siguradong open na daw yung walking glass na yun. Pero ngayon, wala. Siguro, subukan natin makakayat doon sa taas bago tayo makapunta doon sa makita yung walking glass. Alright. Alright mga kautoy, at dito naman tayo. Subukan natin dito sa may gilid. Sa may ang tawag dito, Barandilla.
Subukan nating dito mag-check. Yan. Ewan ko kung anong meron dun. Meron siyang telescope. Yan, oh. Meron siyang free, hindi siya free, may bayad pala. Yan, oh. Wow. Yan, oh. Yan yung planta. Sayang yung walking glass, oh. Hindi, hanggang dito mo lang siya makikita talaga. Yan yung walking glass na tinatawag. Diba yun? Naulan siguro dun, dilim. Dito may mga ginagawa pa dito na hindi pa tapos, katulad itong mga ewan ko kung anong tawag dito sa ginagawa nilang parang bahay. Daming sasakyan, daming tao, sobrang dami, halos puno ang mga parking. Pero ang kagandahan sa kanya, pwede mo itaas kung mayroon ka na lang sasakyan, lalo na 4 wheels, pwede mo siyang itaas dito. Kaya naiisagad ang hanggang taas, basta may basta may bakante. Yan ang mga ginagawa dito. Ang galing, oh. Ewan ko anong tawag dito. Ano kayang gagawin dito talaga? Kakaiba siya, eh, oh. Alam mo Richard, Siguro gagawin siyang gagawin siyang parang pahingahan. Balik ko kayo, Toy. Baka sa susunod pwede ka na mag-overnight dito, parang gagawin siyang hotel. Kasi may mga siya, eh. May mga salamin siya sa loob, meron siyang CR. Oh. Ang galing. So ginagawa pa nga lang, medyo matagal pa. Matagal pa. Ayan, oh, hi, hello. Hi. Welcome to my vlog. Hey. Sa Bangbang Riders. Hey. Kautoy TV. Kautoy. Yeah, Kautoy. Di na bumagsak. Taga saan po kayo? Tondo. Represent ng Tondo. Mga taga Tondo pala. Ang pinakamasarap na pagkain sa Tondo, ang tumbong yun, tumbong. Tumbong pala yung sa ugbo. Tumbong. Oo. Grabe, nakamotor lang kayo, galing Tondo. Kapit lang, boss. Ha? Ano pa? Bumiyahe kami nung Biyernes ng gabi. Biyernes yun ng gabi. Oo. Ay, linggo na ngayon. Pauwi na ng Tondo. Kabalik na ulit. Bukas na kayo makakabalik niyan. Hindi. Wala naman traffic, eh. Bagay nga. Dire-diretso ang biyahe yan. Ay, shoutout sa mga taga Tondo. Naman. Yan. Peace out. Sa mga taga Happyland, shoutout. Pilan. Pag-vlog ka rin, pasok ka dun. Mawawala yan sa Mawawala yung kaba ko pag pumunta ka ng Happyland, mawawala yung kaba mo. Mababait mga taga-Tondo. Oo. Tatanungin nga kung may problema ka ba. Oo. Pag sinabi mo wala, bibigyan ng problema. Shoutout, kuya. Vlogger ka. Sayang, hindi na uli pinadadaanan itong walking glass. November pa daw. Tumagay. More than Yung walking glass dito. Mag-rinse tayo. Shoutout ulit sa mga taga Tondo. Yes, naman. Salamat sa inyo, ha. Salamat, Welcome to Batangas. Papalo ka namin. Thank you. Ingat. Kautoy. Sige. Alright. Wala, hanggang dito na tayo sa makakatungtong sa walking glass. Kasi ginagawa daw yung ilalim. Kaya hindi siya pwedeng akyatin. Sayang yun, oh. Yan na yun mismo, eh. Yan may salamin na yan, eh. Kaso ginagawa na nga itong ilalim. Kaya wala muna. Hindi muna sila. Sa November pa daw, November. November. Ay, salamat po. Ingat kayo. Sige po. Opo. Ayun, ganda ng camera nila. Buti sila, ang ganda ng camera. Shout out. Mga taga saan kayo? Taga rito rin? Binyan, Laguna naman. Grabe, ang lalayo naman napunta rito.
Dito lang sa Batangas. Sa Pasko lang ako. Oh. Pero nga, tagal ko ng taga Batangas, ngayon lang ako napunta rito. Anong page niya? Kautoy TV. Utoy. Sa YouTube. Sa YouTube. Hindi ako nakakapag ano eh. Meron din page kaso lang hindi active. Kayo, meron kayong ano? Wala naman. Kumbaga, tamang gala lang. Nakasasakyan kayo? Oo. Buti naman. Madali naman, maluwan lang kalsada dito sa amin. Hindi naman siya traffic lalo na pag ganitong linggo. Akala mo lang madaming tao pero hindi siya traffic sa kalsada. November ang bukas na kuya? November daw, tinanong ko na. Kasi akala ko, may nakikita kasi ako na nakakakayat na. Ngayon pinagbawalan na pala kasi ginagawa pala yung ilalim. Kaya November pa raw yung walking glass, sayang. Kasi siyempre yung iba, mga napanood din lang nila sa mga video, sa mga Facebook, kaya akala nila pwede na talaga. Di ba ba? Mga ano yan, parang cabin. Oh. Siguro ano na sila, papayag na sila may mga overnight dito, ano? Oh. Yan oh, ganda. Alright. Update ko lang kayo. Punta muna tayo doon sa loob. Hindi pa ako nakapasok sa loob eh. Alright, nandito ako ngayon sa misa sa loob ng Monte Maria. Tayo po ngayon ay nasa Chapel of St. John Paul II. Kaya po meron yung relikya dyan sa unahan, sa may statwa ni San Pablo II. At ito po kinakatayuan natin, ito po, the tallest statue of the Blessed Virgin Mary in the world. In the world And pala. the only livable statue in the world. Kaya po lahat tayo ay napakapalad sa ating pagtitipon sa araw na ito. Isa pa po, ngayong araw na ito, hanggang bukas, narito po ang pilgrim image ng Our Lady of Banawa. Narito po sa aking kanan, ito may galing pa ng Pangasinan. Kaya na makapalad natin, hindi na natin kailangan pumunta ng Pangasinan. Mamaya po magkakaroon tayo ng pagkakataon na mamintuho sa mahal na Birhen ng Rosario ng Banawa. Sino po sa atin dito ang may asawa na aswa ka? Hey. Sino naman po dito ang mag-show na panapa? Hey. Okay? Nahihiya tumaas, baka hindi pa alam sa bahay. Hindi halon sa bahay. Mag-show na. Bakit po yung tinatanong? Sapagkat sa araw na ito, ang ating po mga pagbasa, kahit po yung first reading, yung ating gospel, ito po yung mga ginagamit kapag nagpapakasal. Kung inyo pong napansin sa unang pagbasa, ang sabi dito ay si Eva ay nilikha mula sa tadyang ni Adan. At ang dating dalawa ngayon ay magiging Isa. Sa ating pong Ebanghelyo ganun din, ang pinagsama ng Diyos bawal pagkabalay na tao. Sapagkat yung dating dalawa, sila ay nagiging isa. Ngayon ang tanong sa atin, paano manatiling nag-iisa? Yung mag-asawa. Yan na tumas yung kamay ng mga mag-asawa. Kasi alam mo po, mahirap ang buhay mag-asawa. Sino po nagsasabi dito na napakadali ng magiging asawa? Nasa po kamay. Wala. Mahirap. Sino po sa atin dito ang minsan hindi nagalit sa kanyang asawa? Wow, martir. Wala. Mahirap ang buhay mag-asawa. Kaya sa hapon ito, yun po ating pagtitilayan. Paano manatili kayong dalawa'y nagsasama habang buhay? Paano yung dating dalawa'y mananatili iisa habang buhay? Sapagkat may mga nagsasabi daw kung walang forever. Niniwala kayo dyan? Hindi. Sapagkat may mga tao pwedeng magtagal. May mga tao kasal ng 10 years, 20 years, 30, 40, 50. Nakakatuwa po yung ating mga magulang, mga lolo at lola, kahit matagal na sila nagsasama, ay sila pa rin dalawa. Ano kaya ang sekreto ng mga lolo at lola natin ito? Sa hapon ito, bibigyan ko po kayo ng 3 tips kung paano mananatili nag-iisa. 3 ito, I-S-A. Isa. Number 1, iwasan ang anumang makasisira. Para din po ito sa mga balang mag-asawa, hindi lamang sa may asawa. Kapag po kayo may asawa na, maraming tao, bagay, pangyayari ang pwedeng sumira sa inyong magsasamahan. Kaya dapat natin ito iwasan. Kasi po ang pwedeng makasira sa relasyon mo ng unang tao. Minsan
kamag-anak, kahit yung sariling pamilya, minsan ay gustong sirain ang iyong pagsasamahan. Kaya to protect your relationship and your mental health, minsan kailangan natin iwasan ng mga ganitong tao. Bukod sa tao, minsan kailangan din natin iwasan ng mga bagay, mga lugar, mga pagkakataon. Noong kung mga dalagang pinatapa, may mga sinasamahan na limawang mga barkada, tropa, may mga lugar na pinupuntahan na hindi na pwede dahil may asawa na. Yung mga kinahiligan dati, mahilig maglaro ng mobile games, halimbawa, mahilig pumunta sa mga sabuhan. Minsan hindi na po yung kailangan kasi mag-asawa na. Ang priority na ngayon ay ang pamilya at mga anak. Kaya, iwasan ang mga lugar, mga kaganapan, mga bagay, at mga tao. Ito ang number 1. Number 2, letter S. Sikapin, laging umunawa. Ang buhay mag-asawa, sabi nyo nga, hindi madali. It will not always be rainbows and butterflies. Hindi laging masaya. Minsan maiinis kayo, maiyamon, magagalit, magtatampo. Kapag pinairal natin ang mga negatibong emosyon na ito at sinabi natin ayaw na, wala nang tatagal na relasyon. Kaya nga, kailangan pahabain ng pasensya. Yung mga lolo at lola natin na nagtagal ng ilang taon, mahaba po ang pasensya ng mga yan. Hindi ang mga yan dahil nasaktan, hindi ang mga yan dahil nagtampo, iniwanan na ang kanyang kasama. Hindi po. Sapagkat kung ang pahihiralan natin ay pride, walang magtatagal na relasyon. Kaya, sisikapin natin laging unawain ang ating mahal na asawa. Kaya naman po nagkakamali ang tao, dalawang bagay lang yan. Either tayo lumabis o tayo nagkulang. Kaya sa inyong relasyon, sa pagitan ng labis at kulang, hanapin ang sapat lang. At yun po'y mahirap. Kailangan nyo balansihin ang inyong buhay. Unawain lagi ang inyong asawa. Sabi ni Pope Francis, pwede daw magbatuhan ng plato kung gusto nyo. But at the end of the day, kailangan magkasundo kayong tutulong para nagtatagal ang inyong relasyon. Huwag niyong ahayaang kimkimin ang mga sama ng loob. Try to understand. At pinakahuli, letter I, letter S, letter A. Akuin ang pagkakaiba. Anong ibig sabihin nito? Meron pong mga tao na dahil sila nag-asawa na, akala nila dapat iisa na ang kanilang pananaw, iisa na ang kanilang pangarap, iisa na ang kanilang mga hiling. Hindi po. Kailangan mong yakapin ang iyong asawa sa kanyang pagiging iba, sa kanyang mga kahinaan, sa kanyang lakas, sa kanyang hindi kaya ang kayang gawin. Kaya po magkaiba ang kinakasal. Dahil in our differences lies our complementarity. Ang hindi kaya gawin ng lalaki, gagawin ng babae. Ang hindi kaya gawin ng babae, gagawin ng lalaki. Kaya po nagtatagal ang isang relasyon. Ito po ay give and take. Bigayan. Kaya kailangan akuin natin ang pagkakaiba ng bawat isa. Hindi pa pwedeng pareho lagi. Mawawala ang kulay, mawawala ang adventure, mawawala ang saya ng buhay pagkasama. Kaya akuin ang pagkakaiba. Hindi po natin pwedeng ipilit ang ating gusto lagi. Hindi sasabihin, ako masusunod, dapat ganito. Bigayan po ito. Dahil nga magkaiba kayo ng pananaw, magkaiba kayo ng pangarap, magkaiba kayo ng personality. Mga kapatid, ito pong tatlong ito ang aking tips sa inyo para magtagal. O ang pagtatagal ng mag-asawa, hindi nakadepende sa kung ano-anong mga bagay. Nakadepende po ito sa inyong dalawa. At sa ating hapong ito nga po ating pinagnilayan. Tatlong bagay na dapat gawin para magtagal ang pagsasama. Number 1, iwasan ang anumang makasisira. Number 2, sikapin ang unawa. Number 3, akuin ang pagkakaiba. Bilang panghuli, alam mo po, darating at dumarating sa punto ng inyong buhay na kayo napapagod magmahal. Tinatamad magmahal. Gusto nang subuan ang inyong pinamahal. Pag dumating po kayo sa puntong ito, alalahan ninyo na nung kayo kinasal, kayo nangako sa harap ng Diyos. Kaya kanino po lalapit,
pagsubok, walang iba kundi sa bukal ng lahat ng pagmamahal. Sa Diyos. Sa Diyos tayo sumasalok ng pag-ibig. Kapag tayo napapagod, humihina ng loob at gusto ng sumuko. Kaya mga kapatid, huwag natin kakalimutan ang Diyos ng pag-ibig. Pagpalaan tayo ng ating Panginoon. Ang lahat po sa kayo. Alright. Ngayon po yung ating Alright mga kautoy, at patapos na yung misa at ang pari si Father Ronel Sulit, yung na-viral dati na kasabihan na nagkasal daw sa kanyang ex. Yan. Nandito siya yung pari na nandito ngayon. Kaya mamaya subukan natin lapitan. Alright mga kautoy, nandito na ako sa magano na tayo kay Father. Magbe-bless lang tayo. Ano daw, Padre? Hello, Father. Bless po. Okay lang po bang kasama kayo dito sa video ko? Wow, hello. Kasi si Father, matagal na ako nakapalo sa kanya. Wow. Nagulat ako na dito pa kami magkikita. Pero parehas kaming taga Batangas. Nasa year, basta nung kabaguhan lang na nag-YouTube pa kayo. Napapanood ko po yung mga pagtulong-tulong niyo sa mga seminaryo. Wow. Salamat kay Father. Malulubat na kayo. Okay lang po yan. Salamat kay Father. Ingat po kayo. Magpapalista lang po ako dun sa sige po, doon po sa... Sige po. Salamat po. Thank you po. Thank you kay Sir Ronel Sulit. Yes. Thank you po. God bless. Salamat po. Alright. Ang saya ko kasi ang tagal ko lang talaga si Father. Tagal ko lang nakapalo sa kanya. Kabaguhan pa lang, nasa Nasugbo pa kami. Kilala siya doon sa viral video niya. Alright, pero ngayon magpapalista muna tayo. Alright mga kautoy, okay na. Ayun, pero kasi mama tagal kasi Ayos. First time ko pa nakita si Father. Alright. Alright mga kautoy, at tama din pala, nandito pala yung yung Birhen ng Manawag doon sa Pangasinan, dinala dito sa Monte Maria. Tama din yung punta natin yun. Yung dinadayo sa Pangasinan na Birhen. Dito siya dinala ngayon para hindi na pupunta yung ibang namamanata sa sa Pangasinan. Sa damit at update ko na lang kayo. Let's go. Alright mga kautoy, kaya tayo dun sa taas. Di bale meron lang siyang parang babayaran ka para siguro sa maintenance nitong Monte Maria. 4. Alright, pasok na kami. 4. Dito kami sa ground floor. Ate, gaano kataas yung dulo? Dulo, gaano kataas? Pero hanggang 15 man siya. Hanggang 15 floor. 17 daw Ibig sabihin may pandagtong, may dugtong pa siya sa taas. 17 po. Pinaka-fieldag po is 17. Yun. Ibig sabihin yung 16-17, papaahin na namin. Papaahin na. Kaya tanong ka mayin eh. Pero nakakatuwa kasi ngayon ko lang nalaman hanggang 17 floor pala siya. May bonus trivia pala dito. Pero OT ka. OT hanggang 6 sabi ni boss. Paano pagka nagsarado ka na, di maglalakad na pa baba? Oo. Pababa naman daw po eh. Hintayin mo kami ha. Naku, alas 5 na mag-alas 6 na. Alright. Sarado man, saan tayo dadaan? Din eh. Ayan na. Naku, mahirap pala pag nasira ang elevator. Ay no, stair man siya. Alright mga kautoy, kaya pag kayo pupunta rito, pwede kayong sumaglit, kaso lang yung iba talaga may mga ginagawa pa yung iba.
Hey! Ito siya pinakataas. Ang dami palang tao. Hey! Hanggang dito lang siya. Ay, ito na nga yung pinakataas. Kaso naulan. Hey! Dito na tayo. Ako yun lang naulan. Hi! Ayan oh. Nasa puso na tayo ng Mahal na Birhen. Ang laki nga pala. Pag sa malapit, malaki nga pala. O, dali, parinig kayo. Ha? Ha? Nalulula? Hindi ah. Nakakalula daw, hindi naman nakakalula. Ang nakakatakot dito pag nalaglag ang camera ako. Hoy, namimiss na daw niya yung tinigilan natin. Ate. Yun, doon. Yan oh. Alright, nalobot ang GoPro natin mga kautoy. O yan. Wow. Yan na. Ang laki oh. Dito na tayo sa pinaka 17th floor. Itong tinutuntungan natin is 17th floor. Yan. Oh, ha? Welcome po sa Santa Maria. Yeah. Selfie tayo. Ganda oh. Alright. Sigat lang tayo. Shoutout sa kanila. Hello. Hello. Hi. Welcome to my vlog. Kaso naulan basa dito. Yan oh. Nakakabilib talaga. Ang laki pala niya. Kung titingnan mo sa baba, maliit lang pero pag tumingin ka naman sa baba, maliit pa sa langgam ang tao. Maliit pa sa langgam ang tao. Okay na. Oh. Ate ah. Yun oh, mga sasakyan. Alright. Ganda siguro. Kung marunong lang ako mag ano ng drone, tanga lang ganda dito mag ano ng drone. Makakautoy. Grabe. Alright. At okay na, dito na kami sa baba at may ano yan. Meron dito ano, hulog. Hulugan mo ng 5 piso. Insert daw. Mag-insert ka daw. Mag-insert ka. Insert ka ng ano ng mag-insert ka ng 5 piso. 5 pisong luma. Pwede mo na siyang gamitin. Oo. Ayan o, nakalagay o. Kaso 20 siya ha. Apat na piraso ha. Apat. Insert 4. Apat. Oh. Apat. Alright. Kaso lang wala mo kaming bariya. Wala kaming luma. Kailangan luma 5 piso eh. Paano luma yung dilaw pa? Oh, yung dilaw. Ano? Yung dilaw. Alright. Alright. Let's go na. Let's go. Let's go na. Yan. Punta na tayo kay Sherwood. Kasi ang time check natin is 5:35. 5:37 na nga eh. Na ng hapon at syempre hahatid pa natin ang ninang papuntang Santo Tomas, Batangas. At muli salamat kay Father Sulit. Dahil sa sulit na sulit ang aking punta rito. First time ko nakita si Father. Na syempre idol ko yun eh kasi napakagaling talaga nung magsalita sa harap ng misa. Tapos first time ko rin pumunta rito. First time ko din nakakayat doon. Ang hindi ko lang nagawa yung pagpunta doon sa walking glass kasi sarado siya. Pero ngayon ano na tayo kay Sherwood. Alright, kasi umuulan na, baka buti pa tayo ng bagyo. Let's go. Alright mga kautoy, update ko lang kayo at ginabi na kami. At ngayon nandito kami sa Santo Tomas kasi inihatid ko ang ninang. Yan, ang aking mabait na ninang ay aking inihatid muna dito sa Santo Tomas bago kami umuwi. Kaso medyo ginabi na kami. Time check natin is alas 12 man. Alas 12 na pala. Alas 12 na lang gabi. Mag-uumaga na pala. Oh my goodness.
At medyo malayo-layo pa ang aming uuwian at ipasok ka bukas. Ano? Ay, pasok bukas kaya wala, ano lang kami, pahinga lang tapos may alis na rin kami. Diretso na kami bahay. Alright mga kautoy, update ko lang kayo. Touchdown na tayo dito sa bahay at 2:30 na. 2:30 na ng madaling araw at medyo alangan ang ating uwi. Medyo inabot tayo ng ganitong oras kasi sa totoo mga kautoy, nagka-aberya ako sa daan. Hindi sinasadya na naka-aksidente tayo. At awa naman ng Diyos is hindi ko naman iniwan yung na-aksidente natin ng hindi maayos. Di bali maayos naman yung usapan namin. Di bali medyo kinabahan lang ako kasi tao yun eh. Siyempre tao yung nakabangga ako ng tao. At hindi ko na lang na-vlog kasi hindi ko na lang naipakita sa inyo kung sino. Pero salamat kay sir, salamat sa pangunawa. Kasi naunawaan niya naman na wala naman may kagustuhan ng pangyayari. Talagang ako lang ang nag-alala kasi nung masabitan ko siya is akala ko baka may mangyari sa kanya. Kaya ang ginawa ko is dinala ko agad sa malapit na paggamutan. Tapos pina-check ko, medical legal ko para mas secure na okay siya bago ako umalis. Inayos ko naman tapos siyempre hindi may iwasan na tumawag ng sakay na uukulan kasi ako na rin na nagsabi na mas maganda yung alam ng kumbaga mas maganda yung wala akong magiging problema pag sa mga ganung bagay. Mas minabuti kung maayos talaga siya. At yan, salamat kay kuya kasi naunawaan niya yung pangyayari at sabi ko nga wala namang may kagustuhan nun. Di bali yun nga lang, nagkaroon tayo ng violation na syempre kailangan natin yung tanggapin kasi mali naman nga tayo kasi tao yung nadali ko eh. Hindi naman sasakyan. Di bali sasakyan yung dala ko tapos nakadali nga tayo ng tao. Pero awa naman ng Diyos is okay na, napakabait pa rin ni Papa God kasi hindi inilayo pa rin ako sa kapahamakan kasi first time ko yun eh. First time nangyari sa akin na gano'n na may nasabitan akong tao lang, hindi sasakyan tao. Kaya medyo kinabahan ako. Kaya ang una ko agad naisip nung nangyari yon is anuhin si kuya tinanong ko agad siya kung okay siya, kung anong dapat gawin, kung gusto niyang dalhin ko siya sa nung una ayaw niya pa pero dahil wala naman nga may kagustuhan pero ako na rin yung nagpumilit na dalhin siya sa malapit na paggamutan para mas ma-secure yung kanyang kaligtasan kasi mahirap na baka isipin na pagka pinabayaan ko is tinakbuhan. Pero yun, salamat sa pangunawa, salamat talaga sa pangunawa kay kuya. Hindi ko na lang babanggitin kung sino siya pero kung mapapanood niya ito is maraming salamat talaga sa iyo kuya. At yan, salamat din sa Panginoon Diyos kasi kahit nangyari yun is siyempre wala namang may kagustuhan. Tsaka bilang isang driver hindi may iwasan yung mga hindi inaasahang pangyayari. Pero ganun, basta minsan lang talaga pag alam mong may mali ka na, tanggapin na lang yung katotohanan na may mali ka, hindi yung magmamataas ka pa. Kasi marami akong nakikita na at napapanood sa ibang video na ikaw na yung may kasalanan, ikaw pa yung matapang. Pero dun sa pangyayari kasing yun, wala naman talagang may kagustuhan kasi kumbaga ando dun yung point na kung nabangga ko man siya is hindi ko naman siya sinasadyang mabangga. At saka hindi niya rin naman sinasadyang mabangga sa akin. Kumbaga tumama siya sa akin. Kaya maraming salamat talaga. At yun mga kautoy, thank you very much sa inyo sa walang sawang suporta. Syempre maraming salamat syempre sa ating idol Japper. Thank you very much kasi meron siyang vlog na
na bakit ako umalis sa Bukana. Abangan nyo yan kung paano, kung anong dahilan bakit ako umuwi at umalis sa Bukana, is malalaman nyo yan sa mga susunod natin vlog. Di bali sa ngayon is ganito, tahimik lang muna at ganito lang muna yung mga vlog natin, kaya sana suportahan nyo pa rin yung vlog ko at huwag kayong magsasawang manood, kasi ito po ay part ng aking hanap buhay na itinutustos ko sa aking pamilya. Kaya maraming salamat sa inyong lahat, at syempre sa lahat ng tumutulong, kina Tita Evangeline, kina Tita Edita, kina Ate Cha, kina Ate Mercy, kina Ate Jebonin, sa inyong lahat. Di ko na kaya isa-isahin, pero sobrang maraming salamat. Kaya hanggang dito na lang ating vlog. I love you. At magpapahinga na rin ako, at bukas may pasok pang bata, ay iintindihin ko pa. Kaya hanggang dito na lang. I love you. Bye bye. Alright.